Andito na kami sa amin ng destinasyon. Aakyat kami doon sa bundok. Maglalakad na kami. Siguro mga 10 to 15 minutes ang aming paglalakad. Kaya samahan niyo kami, guys. Nandito na kami sa bukal kung saan iigib kaming tubig. Kasi sa taas walang tubig doon. Wow, ang ganda ng bukal dito. Ito, may paliguan dito. Oh, ganda. Dito kami higit at dito na rin kami dadaan sa taas sa bundok. Wow, mayroon dito ng mga paliguan sa aming dinaanan. Aakyat na kami ng bundok. Siguro mga 10 to 15 minutes ang lakad namin gagawin. So, papunta na tayo, guys. Aakyat na kami ng bundok. Titingin tayo ng crouton plants. Marami daw crouton plants sa bundok na aming kapuntahan. Wow, ang ganda. Itong tubig na to galing doon sa bundok.
Ito nga, may croton plants dito. Ang ganda niya. Ano kayang tawag dito? Rainbow croton plants. Pero bakit kaya nasa ano sila? Nasa mga gilid. Ayan. Ang dami ditong croton plants. Ito pa oh. Ganda. Ganda ng mga croton plants nila dito. Tapos ito ibang variety na rin ng croton plants. Sa baba niya, kulay iba-ibang kulay. Tapos sa taas niya, nagtatransform na siya sa kulay green. Ang ganda. Ganda na makikita mo. Lumalaki din pala siya, kumakahoy siya. Ayan oh. Tapos ayun pa oh. May mga iba't ibang croton plants dito. Lakad pa tayo guys. Kung saan pa mayroon. Ano to? Sensation. Ang ganda ng bulaklak niya. Kulay pink. Ganda. Kinakain ba yan? Ano? Kunin natin? Ulam? Hindi ko alam eh. Di namin alam kung ano yan. Habang namamahinga kami guys, buko tayo dito. Tapos, tingnan natin kung malambot ang laman. Wow! Very good. Sarap. Kain tayo guys. Kakain kami ng buko guys. Tingnan natin kung paano niya yan gagawaan ng kutsara. Wala kaming kutsara dito. Makyat kami sa bundok. Ayan. Sobrang laki naman yata ng kutsara na yan. Mukhang hindi yan kakasya sa bibig natin. Yan. One zero. Eksakto. Sarap. Thank you. Magagata kami guys ng isda, tilapia. Ano kami ngayon ng nyog, magbabalat. Ang kagandahan lang guys dito sa bundok, hindi ka nabibili. Mayroon na ditong nyog. Kailangan mo na lang dito isda upang sahog. Merkado mayroon na dito. Pwede tayo doon kumuha ng luya sa garden. Kumuha tayo ng bawang, sibuyas. Wow! Ang bilis naman magbalat ng nyog. Galing ni Rico magbalat. Maggagata kami guys. Gagawa kami ng kudkuran sa kawayan. Abangan nyo mamaya kung paano ang pagkudkod nito. Ginagawa pa niya, ayusin pa niya. Ayun, magkukudkod na siya. Ayan yung ginawa niyang kudkuran. Tingnan natin.
Si ate. Ay, hindi pala sabi ako ni vlog pa yun. Ayan, makikita ninyo guys. Pino ang nagiging coconut meat niya. Para lang naman yung galing sa sa pinakayod na nyog. So, titingnan natin mamaya kung ano ang magiging gata niya. Kung ano ba, kung puro ba, or malabnaw ba. Pero syempre, gata yan eh. Syempre, lalagyan natin yan ng kakang gata para mas lalong masarap ang aming ulam. Ayan guys, ang bilis niya ang bilis niya magkayod. Matalim pala guys yung ginawa niyang kudkuran na kawayan. Kukuha siya ng pinakaano ng nyog. Yun ang gagawin naming salaan. Inatikag na. Okay na yan. Akin na. Patingin ako. Ito ang gagawin namin salaan guys. Okay? Over and out. Ayan. Sasalain na namin yung gata. Ano nang pinagpigaan ng nyog. Wow. Suwabe. Ito ang gagataan namin guys. Inihaw na tilapia. Ang aming ulam, ginataang tilapia with sili. Ito na rin yung aming rice. Tara na guys, kain na tayo. Oo. Ito, meron pa dito na croton plants. Ang ganda niya. Bilog ang ano niya. Pero siya nasa, yung mga ano dito, croton plants, mga nasa gilid. Kasi mayroon pala tong tungkulin itong mga halaman na to. Kaya dito sila sa gilid nakatanim. Ang taas na ng croton plants na to. Ayan. Ang ganda. Ganda ng kulay niya. Alam niyo pala guys, sabi dito, kaya pala ito nakatanim dito sa mga gilid ng lupa. Ito ang nagsisilbing bakod nila. Nagsisilbi itong bakod or boundary lane ng may-ari para malaman nila kung saan ang hangganan ng kanilang lupa. Nakaka-amaze naman kasi ito, mga croton plants na to, inaabot ito ng mga higit 10 decade or 100 taon na bubuhay sila kasi matibay sila sa bagyo. Hindi sila basta-basta napuputol. At matibay din sila sa tag-init at tag-ulan. Kaya napakaganda pala nito pang bakod. Ang mga croton plants na to. Ngayon ko lang nalaman kung bakit pala to nakatanim dito sa mga gilid ng lupain ng may-ari ng lupa upang malaman nila na palatandaan nila ang mga halaman na to. Guys, ang ganda ng fern na to. Ang laki. Wow. Ang dami ditong mga fern. Alam nyo ba guys na atong fiddlehead fern ay isang exotic plants. Nakakagamot ito sa pagtatae, sa pagsusuka, sakit ng tiyan. At mayroon din itong vitamin na dala-dala. Kaya ang ganda. Ang dami dito mga pako-pako. Guys.
Sariwa pa kasi ang ano dito, lupa sa bundok na aming pinuntahan. Ayan. Wow, ang ganda nila tingnan. So, hanggang dito na lang guys. Please subscribe and press the notification bell para updated kayo sa susunod kong video.